Okay. Sige po, magpatuloy tayo sa ating pananambahan. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Filipos 3:17 hanggang 21. Filipos 3, mga Filipos, so Philippians 3:17, 21, at dadako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Filipos 3. Ayan. Si Ali, ang kulang mo. Si Ali. Ayan. Sige po. Tayo ngayon ay isimula. Basahin po natin ang verses 17 to 21. Yan ang magiging focus ng ating pag-aaral. O titignan natin ang konteksto ng chapter 3 mamaya. Samahan po niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Verse 17. Mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurian, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, tulungan ninyo kami sa oras na ito na aming pag-aaralan ng tekstong binasa pa lamang po namin. Ihayag po ninyo sa amin ang katotohanan na matatagpuan sa tekstong ito, at nawa ay amin itong maunawaan, amin itong matutunan, at iyong payo po rito ni Pablo na aming gawin ay siya nga po naming sundin, dahil kami ay nagnanais din na maging obedient followers ninyo na aming Diyos. Salamat aming Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang pamagat ng ating pag-aaral sa araw na ito ay mga mamamayan ng langit. Mga mamamayan ng langit. Gayang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay kinikilala bilang isang maligayang sulat dahil sa katapatan nila sa Diyos at kabutihan nila kay Pablo na kanyang pinuri at hinangaan. Mayroon din silang mga pagsubok na kinaharap laban sa mga bulaang mangangaral. So, nakapag-aral na tayo noon mula sa aklat ng Filipos, at binigay ko nga sa inyo ang context na itong sulat na ito ni Pablo ay isang maligayang sulat. Hindi po katulad sa sulat niya sa mga taga-Korinto, hindi katulad sa sulat niya sa mga taga-Galasya, kung saan may pagkagalit siya dahil sa kanilang mga kasalanang ginagawa. Ito pong sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Filipos ay upang ipaabot niya kung anong nararamdaman niya sa kanila dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos, dahil sa kanilang paninindigan sa Diyos. Kaya ang kanyang sulat ay maligaya dahil maganda ang kanilang ginagawa at pinapakita sa mundo as Christians. Pero hindi po ibig sabihin noon ay wala po silang kinakaharap na pagsubok. Ngunit iyon nga ang kinatutuwa ni Pablo. May kinakaharap silang pagsubok, pero sa chapter 1 makikita natin na kahit na ganon ay nagpapatuloy sila sa katotohanan. Nagpapatuloy sila sa katotohanan na napakinggan nila. At hindi po sila humihiwalay doon. Ngunit isa nga sa pagsubok na kanilang kinaharap ay iyon na namang mga bulaang mangangaral. Mga nangangaral ng ibang ebanghelyo. At sabi nga ni Pablo,
ang ibang ebanghelyo ay hindi naman talaga ebanghelyo. It's not a gospel at all. Because the gospel, alam natin, is good tidings, good news. How can it be good if it tells us to obey the law for salvation instead of putting our faith in Christ for salvation? Diba? It's not good news. It's burdensome. At alam natin yon bilang mga dati Katoliko tayo, even noong tayo mga napunta na sa mga Kristiyanong iglesia ay legalistic pa rin ang napuntahan natin, di ba? It is burdensome at alam natin iyan, makakapag-testify tayo how burdensome it is to run for the price of salvation instead of running to Christ for salvation. Kaya, itong mga bulaang mga ngaral na ito ay may mga ipinapangaral na naman na kamalian, ngunit sila'y isang iglesyang nanatili sa katotohanan. At kaya't maligaya ang sulat ni Pablo ay dahil nga sa ganoong response nila sa mga itinuturo sa kanila. Nakapagpasaya po iyon kay Pablo. Sa simula ng chapter 3, tignan natin yung sinabi rito sa verse 2 ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. Ang tinutukoy po nila rito, ni Pablo rito ay iyong mga mangangaral nga, na nangangaral ng kamalian sa loob ng iglesia sa Filipos. Hindi po ito literal na aso, ito po ay mga taong nag-aastang aso dahil sa kung paano nilang i-present ang kanilang mga sarili. Sa simula ng chapter 3, yun nga, binasa natin, may tinawag siyang mga aso, masasamang manggagawa, at hindi totoong pagtutuli. Tinutukoy niya rito, at sino ang mga tinutukoy niya rito? Ang tinutukoy niya po rito ay mga Hudyo na nangangaral at nagpupumilit pa rin na kailangan pa rin patuli ng mga mananampalataya upang magkaroon sila ng kaligtasan. Dahil alam natin sa Old Testament, ibinigay kay Abraham iyong covenant at ang sign ng covenant na iyon ay pagtutuli. At inakala nitong mga Hudyong ito na palibhasay itong mga Filipos, itong mga taga-Galatia, itong ibang mga Philippians and Galatians, since they are Gentiles, ay kailangan muna nilang magpatulit, maging katulad ng mga Hudyo para sila ay magkaroon ng kaligtasan. So it's not just faith, but faith and circumcision. Pero hindi po yun ang tinuturo sa Biblia. Dahil kung iyon ang tinuturo ng Biblia, hanggang ngayon, iyon pa rin sana ang practice ng Christian churches. Diba? Pero hindi po iyon. Hindi po dinemand ng Diyos na ang isang tao ay patuli na muna bago sumampalataya so that he can be saved. It's just faith. Faith lamang ang hinihingi ng Diyos. So sila ay hindi totoong pagtutuli ayon kay Pablo. Nagpupumilit sila na kailangan pa rin patuli ng mga mananampalataya upang magkaroon ng kaligtasan. At compared sa iglesia sa Galatia, ay mayroon ngang nadadala ng ganoong katuruan. But here in Philippians, walang sinabi na may nadadala ng ganoong katuruan. Hindi ganoon ang paraan ng Diyos sa pagliligtas niya. Hindi sa pamamagitan ng faith and circumcision, not even faith and our good works as Christians. Kahit na Kristiyano na tayo, hindi po tayo makakaasa sa ating mga pagsunod sa Diyos even if it is really a God-glorifying obedience. Hindi po iyon maidaragdag sa ating justification. Our justification comes from what Christ has done on the cross. Iyon lamang po ang dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng kaligtasan. Mariin niyang idineklara na ang tunay na pagtutuli ay silang sumusunod sa kalooban ng Diyos sa paraan niya ng pagliligtas. Paano po ang nangyari? Nang si Yahweh nakipag-covenant kay Abraham, bago po ibigay ni Yahweh
ang sign of covenant na pagtutuli ay sumampalataya na po muna si Abraham. At yun po ang tunay na pagtutuling tinutukoy rito ni Pablo. Yung mga tunay na circumcision are those na sumasampalataya at hindi po iyong mayroong physical na circumcision. Because there are so many, dahil nga sa binigay sa Israel iyong pagtutuli, but not all of those men na tinuli ay nagkaroon ng kaligtasan. So walang bisa sa kaligtasan iyong circumcision. It's all about faith. Kaya nga si Abraham ay ama ng mga sumasampalataya at ama na nating lahat ng mga sumasampalataya because he is siya ang nagpakita ng pagsampalataya sa Panginoon at siya'y tinutularan natin sa ganoong bagay. Kaya kaya noong ibinigay ni Yahweh kay Abraham yung covenant niya o nakipag-covenant siya kay Abraham, hindi po iyon sa pamamagitan ng circumcision kung bakit siya'y binilang na righteous. Siya'y binilang na righteous because he had faith in Yahweh. Sumampalataya siya. He believed. Diba? It's not because nagpatuli siya, kundi siya ay sumampalataya. Kaya, tinutukoy rito ni Pablo na mga hindi pagtutuli ay iyong mga nagpupumilit pa rin na kailangan yung patuli para kayo magkaroon ng kaligtasan. Ngunit ang tunay na pagtutuli ay iyong katulad ni Abraham na sumampalataya. That's enough. At sabi pa rito, tingnan na, yung verse 3 sabi rito, sapagkat tayo ang pagtutuli, tayo ang tunay na circumcision, na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo at walang anumang pagtitiwala sa laman. Dahil po ang pagtutuli ay gawa ng laman. It is a work. Diba? And whenever we do a good work at pinagkatiwalaan natin iyon, at credit natin iyon as something that would earn us salvation, iyon ay pagtitiwala sa laman. Ngunit tayo na mga tunay na pagtutuli ay hindi po nagtitiwala sa laman, hindi po nagtitiwala sa anumang ginagawa natin by our flesh, anumang good work iyan, ay hindi po natin ibinibilang as something that could earn us salvation. It is all by faith. Ang tunay na pagtutuli ay silang sumasamba sa Diyos. Sabi dito sa verse 3 ni Paul. Tayo na sumasamba sa Diyos sa Espiritu. At iyong mga taong hindi po sumasampalataya kay Kristo for their salvation ay hindi po maaaring makapagsamba sa Diyos sa Espiritu. Because they are opposing, even kinakalaban nila iyong paraan ng Diyos sa pagliligtas. And we're not like that. At sabi pa rito, nagmamapuri kay Kristo. Ibig sabihin, Christ is the one being exalted for their salvation. Siya ang kinikredit nila para sa kanilang kaligtasan at hindi ang kanilang mga sarili. Walang iba kundi si Kristo lamang. So, wala silang pagtitiwala sa laman o kung ano paman. Si Pablo dito ay nagiging ehemplo sa mga Filipos. Sa chapter 3, since alam niya kung anong nangyayari sa iglesyang ito, dito naman ay bibigyan niya sila ng payo at ng counsel kung paano sila makakapamuhay ng tapat sa Diyos. Dahil kahit na sila ay nagpapakatapat sa Diyos, ay nanghihina pa rin po sila. Hindi po porket ang isang Kristiyano ay tapat na naglilingkod sa Diyos ay hindi na po siya manghihina. At iyon po ang nararanasan itong mga taga-Filipos. May mga problema po sila, hindi po sila libre sa pagsubok ng Kristyanismo. In fact, marami rin po silang pagsubok at isa na rito ang pagpasok ng mga bulaang mangangaral. Ayaw niyang sila ay magtiwala sa laman. At iyon ang iginigiit nitong mga Judaizers, itong mga nangangaral sa kanila ng kamalian. Iyon ang iginigiit nila.
na magtiwala silang muli sa laman. Magpatuli sila, but because by that, they are actually just trusting in their flesh. And their faith, kahit pa sabihin nilang may pananampalataya sila, is no faith at all, dahil may pananampalataya rin sila sa kanilang mga sarili for salvation. So, ginagawa rito ni Pablo ay nagiging ehemplo siya sa mga taga-Filipos. Ayaw niyang sila ay magtiwala sa laman. Ang nais niya ay gumaya sila, itong mga taga-Filipos, sa kanya. At iba pang mga apostol na may pagkakaisa ng isip sa buhay Kristiyano. Makita nga natin yan sa verses 8 to 9. Sabi rito, higit pa roon ang lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. So, dito niya nililid itong mga Philippians. Ito ang ginagawa namin ng mga apostol. Nagtitiwala kami kay Kristo lamang. Kaya huwag kayong bumalik sa pagtitiwala ninyo sa laman. Gayahin ninyo kami. Ganito kami lumakad. Si Kristo lamang ang pinagkakatiwalaan namin. For if we trust even a little bit sa ating mga sarili, we're sinning by that. Tayo nagkakasala kung gano'n. Napakalinaw ng itinuturo rito ni Pablo, tanging si Jesus lamang ang pinagmumula ng kaligtasan. Lahat ng ginagawa at katangian ni Pablo noon ay inakala niyang mapanghahawakan niya para sa kaligtasan. Titignan natin yun mamaya because it is here in chapter 3 kung ano yung mga pinanghahawakan niya. Ngunit yung mga pinanghahawakan niya hindi naman pala makapagliligtas sa kanya. At marami iyon. Kaya dito'y pinapaiwas o pinalalayo sila, itong mga taga-Filipos ni Pablo sa mga mangangaral na ganito pa rin ang kaisipan, diwa at kaugalian. Pinaiiwas niya ang mga taga-Filipos sa mga nagtitiwala pa rin sa laman. Because you cannot be a Christian if you still trust in your works, in your flesh, the works of your flesh. Kaya titignan natin ang una nating punto sa araw na ito at magmumula yan sa verse 17. Para sa ating unang punto, ang dapat na tularan ng mga mananampalataya. Ang dapat na tularan ng mga mananampalataya. Verse 17, ang sabi dito, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Yan ang pagmumula ng unang point natin. Dahil sa pagsubok sa pananampalataya na kinakaharap ng mga Filipos, nagiging dahilan ito ng kanilang panghihina. Okay? Kaya sabi ko nga, hindi sila libre sa Kristiyanong pagsubok. Ngunit narito si Pablo at sumusulat upang i-encourage o palakasin sila sa Panginoon. Itong sulat niya ay pagpapalakas din. It's not just commending them sa kung gaano sila katapat sa Diyos, kundi pagpapalakas din po itong sulat niyang ito. Notice that hindi sila ni-rebuke ni Paul because they're not actually like the Galatian church or the Corinthian church. Kaya masaya at hindi rin sinabi dito na yun nga, may nadadala ng mga doktrinang nakapasok doon. Merong iba sa chapter 1, makita natin na mga may pagkainggit daw when they are sharing the gospel. Ayun ang kanyang iyon ay pansamantalang inatake niya doon sa chapter 1. Pero ngayon, titingnan natin ang verse 17. At ang payo ni Pablo sa kung paano sila uusad sa pananampalataya nila habang may mga kinakaharap na pagsubok ay, sabi niya sa verse 17, magkaisang tumulad sa akin, or in English, join in following my example. Iyon po ang kanyang payo dito sa mga taga-Filipos.
magkaisang tumulad sa akin, o join in following my example. Ngayon, ano po bang ibig sabihin nun? Tuunan natin ng atensyon ang salitang magkaisang tumulad sa akin. Sa Greek, sa original language nitong Bible, in Greek, ang join in following my example o magkaisang tumulad sa akin. Sa ating language and even sa English language, phrase po siya. Pero, dito sa original Greek, it is one word. Just one word. And it is in the noun form. So, ito ay isang salita lamang. Ito ay ang salitang Griego na sumimetes. Sumimetes, na ang ibig sabihin ay a fellow imitator. Iyon po ang nais na maging ni Pablo itong mga mananampalataya sa Filipos, that they become a fellow imitator. Kasi makita natin in other, at dito lamang po yan ginamit sa verse na ito, sa verse 17 lamang po, sa whole New Testament ginamit itong word na sumimetes or join in following my example. At mahalaga pong maintindihan natin iyan dahil iyon po ang panawagan sa atin. That we have these people before us, nauna sa atin, na talaga namang maaasahan natin ang testament ng kanilang buhay at maaari natin silang sundin o kung paano sila namuhay bilang mga Kristiyano. And that's who Paul is. That's who the other apostles are. Na sila ay mga ehemplo para sa atin na ating dapat na sundin kung paano silang lumakad bilang mga Kristiyano. So tayo dapat ay maging mga sumimetes, a fellow imitator. Ibig sabihin nito, not just me. Hindi lamang isa sa atin. Kaya nga, fellow imitator, it is a collective na noun na sinasabi sa atin na hindi lamang isa sa iglesia, kundi lahat kayo ay maging magkakatulad na sinusunod ang example ng mga apostol. Sinusunod ang example, at sabi pa ni Paul sa isang bahagi ng sulat niya, be imitators of me as I am of Christ. Sino ang ginagaya niya? Si Kristo. At hindi po sila talaga. Ginagaya nila si Kristo na siya rin namang dapat nating gayahin kung paano nilang ginagaya si Kristo. Just take a look at that, di ba? Hindi niya tayo nililid na maging mga idolaters. Pinapakita niya sa atin kung sino ang ginagaya nila. Yan ang pinapakita niya sa atin. Who are they imitating? Jesus. Anong sinasabi niya sa atin? Imitate us. Kung paano namin gayahin si Jesus. So He's not leading us to idolize them. Pinapakilala niya sa atin kung sinong ginagaya nila. Kung kanino sila nagko-conform. Ang paraan ng pag-imitate nila ay gayahin natin. Just as they are imitating Christ, so let us also imitate Christ. Because that's where they are leading us. Be a fellow imitator. Ang ibig sabihin dito ni Pablo ay tularan nila siya sa kung paano siya lumalakad bilang isang Kristiyano at nakikibaka bilang isang Kristiyano. Because in context, makita natin kung saan siya dapat gayahin itong mga mananampalataya sa Filipos. Mababasa natin bago pa siya umabot sa verse 17 kung ano ang ginagawa niya upang makapagpatuloy sa hamon ng buhay Kristiyano. Paano nga ba? Sapagkat itong si Paul, nung mga panahon na ito na siya ay nagsulat nitong sulat para sa mga taga-Filipos, siya ay nakakulong. At kaya nga siya nagsulat dahil itong mga taga-Filipos ay pinadala si Epaphroditus para magpadala ng kanilang ng kanilang regalo kay Paul doon sa kulungan. Kasi alam nilang naghihirap si Paul doon sa kulungan. Nagbigay sila ng mga
magagamit, mga pangangailangan ni Paul. That's why, isa iyon sa dahilan kung bakit sumulat sa mga taga-Filipos para i-comment sila sa kanilang kabutihan. At makita natin that Paul, di ba mapapansin natin sa modern evangelicalism, iniisip nila na kung Kristiyano ka, hindi ka na maghihirap. Pero hindi po ganun ang nangyari sa mga apostol. Hindi po ganun ang nangyari sa mga naunang Kristiyano sa atin. In fact, wala pa po sa kalingkingan ng mga paghihirap nila ang mga dinadamdam natin sa mga panahon na ito. We're not even persecuted. Why? Because we're not standing on the truth. And that's just true. Kaya, nakita natin dito kung paano siya namumuhay bilang isang Kristiyano. So, ang sasagutin natin is, ano ang ginagawa ni Pablo na dapat tularan ng mga Filipos? Dahil ang sabi niya rito sa verse 17, mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin, anong tutularan namin? Yan dapat na maging tanong natin. And makikita natin iyon sa mga nakaraang verse. Yun nga, tingnan natin ang verse 7. Nasabi sa verse 7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Anong makukuha natin dito? Isa ito sa mga ginawa o ginagawa rito ni Paul bilang isang mananampalataya. Verse 7. Sabi niya, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Dahil makikita natin bago niya sabihin ito, kung ano siya noon, kung ano ang glory niya, and He's glorying in Himself noon. Pero ngayon, wala nang kalugihan na para sa kanyang mga bagay na iyon. So, isa sa mga ginagawa ni Pablo, ay tinatalikuran niya lahat ng pag-asang mayroon siya noon sa mga gawa niya. Yun ang isa sa mga ginagawa niya. Dahil siya man din noon ay isang relihiyosong tao. Ngunit gaano man siya karelihiyoso, alang-alang kay Kristo ay binitawan niya lahat ng mga pag-asa niyang hindi makapagliligtas sa Kanya. Tinalikuran niya ang lahat ng mga iyon. Ano bang nagagawa niya noon? Ito man ay panrelihiyon ay tinuturing niyang gawa ng laman niya at ito ay inaakay siyang pagkatiwalaan ang kanyang mga gawa. So, isa sa mga ginagawa niya ay tinatalikuran niya. Hindi na siya umaasa sa mga bagay na iyon. Kaya dito sa mga taga-Filipos, since nakapasok ang isang doktrina na nagsasabing kailangan yung patuli, na sinasabi lamang ni Paul dito is talikuran niyo yan. Huwag kayong umasa dyan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga taong iyan na nagtuturo sa inyo ng isang katuruan na kahangalan. Huwag kayong magtiwala sa kanilang mga sinasabi na kayo'y kailangang patuli. Hindi nyo kailangan yan. At kahit sa atin, hindi naman tinuturo sa atin, hindi naman nakakapasok sa atin ng ganyang katuruan. Pero may mga magtuturo sa atin na kailangan daw natin gumawa pa ng mga kabutihan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. And this I say, na huwag po nating paniwalaan ng mga taong yan. Magtiwala tayo kay Kristo lamang. Kaya, ang mga bagay na yun, tinalikuran niya at kinilala niya, inari niyang kalugihan. Alang-alang saan? Kay Kristo. Dahil kay Kristo. Dahil sa nakilala niya si Kristo, na altogether worthy and lovely kaysa sa mga bagay na ito na kanyang inaasahan na walang kakwenta-kwenta. At titignan natin, ang susunod na ginagawa ni Paul, at makikita natin sa verses 8 to 11. So, una, nga sa verse 7, tinatalikuran niya ang pag-asang mayroon siya sa kanyang mga gawa.
Now, sa verses 8 to 11, ang sabi rito, higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa Kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa Kanya sa Kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. At dito nakita natin ang isang salitang ginamit niya. Sabi niya, itinuturing niyang o inari kong basura lamang. So, iyong mga bagay na na-accomplish niya bilang isang Hudyo noon, bilang isang lingkod ng relihiyong Judaism, ay kung paanong tinitreasure niya yung sobra-sobra noon, ngayon naman inari niya iyong basura lamang. Itinuturing niyang basura at ang ginamit na word dito sa Greek is skubalon. Ang ibig sabihin po nito is a refuse o more literally, dung o dumi ng tao o hayop. Diba? Hindi lamang po iyon basta basurang papel, basurang plastic, hindi lamang po iyon yung mga nakikita nating basura sa dump site na pinandidirihan natin. Higit pa po kaysa sa basurang may isip natin, ang pagtuturing na niya sa lahat ng mga bagay na kanyang inaasahan noon. At paano niya iyon ituring? Dumi. Parang dumi na lamang iyon ng tao o hayop. Ganon kawalang kwenta ang kanyang mga inaasahan noon. At ganon kawalang kwenta ang inaasahan ng wala pa rin kay Kristo. Does a person really think na makapagliligtas sa kanya yung mga mabubuting gawa niya? Hindi. Handaan po natin na lahat ng iyan, kahit na si Isaiah nakapagsabi na maruruming basahan lamang iyan. And for Paul, higit pa ang kanyang pagkakagamit ng salita rito. It is dung. Dumi. So, itinuturing niya lahat ng mga iyon na basura na lamang at iyong mga tinuturing niyang basura na iyon nung siya'y naging Kristiyano na ay considered as badges of honor ng isang Hudyo. Babasahin natin sa verses 3 to 6. Tignan natin kung sino si Paul noon. Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo at walang anumang pagtitiwala sa laman. Now, verse 4, bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman. Kung pagtitiwala lang naman sa laman ng usapan, higit na mayroon siyang kapangyarihan in doing so. Pero hindi na po siya nagtitiwala sa laman. Here's what he said. Kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Verse 5, tinuli ng ikawalong araw, just as what Yahweh told Abraham na sa ikawalong araw magpatuli yung mga ipapanganak sa lahi niya. Sinunod iyon ng kanyang mga magulang. Tinuli siya sa ikawalong araw. Diba? They were obedient sa law. Hindi lamang iyon, kung ang mula sa lahi ng Israel. He is an Israelite at sabi pa niya rito, mula sa lipi ni Benjamin. At ang lipi ni Benjamin isa sa pinaka matatayog na lahi sa Israel. Diba? Siya isang Israelita, isang Benjaminita, at sabi pa rito, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo. So, pure Hebrew po siya. Purong Hudyo po siya. At ang mga Hudyo, sila itong mga bayang pinili
ng Diyos sa Old Testament. So kabilang po siya doon. Diba? Tungkol sa kautusan ay Pariseyo. Alam natin na masigasig itong mga Pariseyo sa pagsunod sa kautusan. Pero, sabi nga ni Jesus sa Gospels is that pakinggan ninyo itong mga sinasabi ng mga Pariseyo, pero huwag niyo silang tularan sa kung paano nila itong sinusunod. At sabi ni Jesus doon, sapagkat hindi naman nila ito sinusunod na kanilang ipinapangaral. Pinapangaral nila ang law, the Decalogue, the Ten Commandments, but they're also adding their traditions to it. And also, pinapangaral nila iyon, pero hindi naman nila sinusunod kung anong pinapangaral nila. That's how hypocrite the Pharisees are. And that's what Paul was sa dati niyang buhay. He is a hypocrite. Pero, tinuturing po iyon na maipagmamalaki. Noong Hudyo pa siya, na siya ay isang Pariseyo. Good pa dyan, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia. Diba? Yun ang pag-aakala niya. That's how zealous he was nung hindi pa siya Kristiyano. Inusig niya ang iglesia, the Christian church. Why? Because he thought they are heretics. Ganon siya kasigasig na ipaglaban ang relihiyong Hudyo, na inusig niya ang Kristyanismo. Ayon sa katuwirang nasa kautusan ni walang kapintasan. So, itong si Paul, napakaraming niyang pwedeng ipagmalaki, ipagmayabang nung siya ay hindi pa Kristiyano. Nung nakilala niya si Kristo, ano nang pagtuturing niya sa mga bagay na ito? Dumi. At hindi po siya dumi na, yan, nakikita natin sa floor. Dumi ng tao. Sa Nehemiah may tinatawag doon na dung gate, kung saan napupunta lahat ng mga dumi ng hayop at ng mga tao. Pag tinipon po natin lahat ng ating mga pag-asa according to what we've done in our flesh, lahat pong iyon ay napupunta sa dung gate. Lahat pong iyon ay walang kapakinabangan para tayo maligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Kristo. Yung mga bagay noon kung saan nag-glory o nagluluwalhati si Paul ay tinatrato na niyang walang pakinabang at higit sa lahat katulad lamang ng dumi. And here's for us, kung para nga kay Pablo ay may higit siyang dapat na ipagmalaki dahil sa kung sino siya noon, ngunit nang maging Kristiyano siya ay naging basura na lamang ang mga ito para sa kanya. Ikaw, anong ipinagmamalaki mo? Si Paul napakaraming pwedeng ipagmalaki pero nung nakilala niya si Jesus, napakinggan niya ang ebanghelyo, hindi na siya nagmalaki. Nagpakababa siya. Ikaw, kung ikaw hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa mga sarili mong gawa na hindi naman nga makakatumbas sa mga gawa ni Paul noon, bakit nagmamalaki ka pa? Bakit hindi ka pa rin nagre-repent? Anong ipinagmamalaki mo? Anong pinangahawakan mong pag-asa ngayon at hindi mo yan mabitawan para ipagpalit sa higit na mahalaga? Anong higit na mahalaga? Ang makilala si Kristo. Higit na mahalaga po yun kaysa anuman. At ngayon nandito ka, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, napapakinggan mo ang ebanghelyo. Lay down your filthy goodness sa harapan ng Diyos. At magtiwala ka sa katuwiran ni Jesus na siya lamang makapagliligtas sa iyo. At ang makilala si Kristo, iyon ang kayamanang itinuturing ni Pablo. Walang ibang mahalagang impormasyon na makakatumbas sa impormasyong nalalaman at napapakinggan natin ngayon, ang ebanghelyo. Ang makatatapat doon, makakatumbas, ang hihigit.
Gaano man nag-aaral tayo ng maraming mga aralin. Hindi tayo natatapos sa pagpapa-improve ng ating mga sarili para sa ating career. But all of those ay wala rin pakinabang if we would be facing God right now. Here are my certificates. Here are my, ito ang mga pinag-aralan ko, Panginoon. Ang dami kong pinag-aralan, nagpaka-busy ako sa pag-aaral. Wala ba itong credit para makapasok ako sa iyong kaharian? Sasagutin tayo, wala. Ito bang mga kabutihan ko? Itong pagbibigay ko sa mga kaibigan ko, mahal ko sa buhay. Wala ba itong pakinabang? Itong pagmamahal ko, at napag-aralan nga natin last week that even our love nung hindi pa tayo mga mananampalataya isn't really pleasing to God. Really? We will trust that? Pagkakatiwalaan natin yan? Para kay Paul, hindi. Hindi mo yan dapat pagkatiwalaan. Ni ako nga, bilang si Pablo, hindi ko pinagkakatiwalaan ang lahat ng na-achieve ko bilang isang Hudyo. Ikaw pa, magtitiwala ka sa mga walang kwentang bagay na kabutihan na pinagmamalaki mo. No. Repent and believe the gospel. Yun lang. Isa pang ginagawa ni Pablo, verses 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. At anong sinasabi niya dito? Tularan niyo rin ako sa paanong paraan. Hindi niya lamang tinatalikuran o nililimot ang lahat ng mga pag-asa niya noon. Hindi lamang siya tumalikod. Hindi na lamang ito nilimot. Sabi rito, tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ibig sabihin, umaabante po siya. Hindi po siya tumalikod lang. Umaabante siya palayo sa mga bagay na iyon. Ganun ang ginagawa ng isang repentant na tao. Because even our hopes noon para sa kaligtasan should be repented of. Dahil kasalanan din naman po iyon. Okay, so hindi niya lang basta tinatalikuran at nililimot ang anumang pag-asa niya noon, pagkos siya'y lumalakad papalayo rito upang lumapit ng lumapit sa gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng Diyos. Lumalapit siya ng lumalapit, naglalakad, umaabante po siya. Sana ganun din ang ginagawa natin. Umaabante tayo in holiness. Umaabante tayo sa ating sanctification. Hindi po tayo maaring ma-stuck lamang o magkaroon lamang ng contentment sa basta lang sa isang ugali o ugaling nawala sa atin. Let's strive for more dahil holiness ang demand. Hindi po basta lamang maalis ang ilang mga kasalanan sa atin, kundi ang patuloy tayong maging katulad ni Jesus. Yun ang demand. Holiness po ang tawag doon. At hindi po tayo dapat manibago sa katawagan dito because that's where we are called to. My God. Kaya sana ganun ang gawin natin. Let us never be contented sa isang ugali na natapos na o hindi na tayo nagsastruggle pa. Let's aim for more because yun naman talaga eh. Ang pagtawag sa atin ang tayo iniligtas ay lumakad tayo sa salita at sa katuwiran ng Diyos. Hindi lamang sa isang pag-uugali na alis, kundi buong pag-uugali ay maging katulad ng kay Kristo. Yun ang nais natin. At iyong pagnanais pa lamang natin ay isang mabuting bagay na. Hindi pa natin naaabot ang pagnanais natin ay isang mabuting bagay na. At hindi yan dapat maalis sa atin.
Kaya siya'y lumalakad papalayo upang lumapit ng lumapit sa gantimpala ng pagkakatawag sa kanya ng Diyos. At hindi lamang iyong pagpapakabanal, kundi higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Yun. Sapagkat iyon ang end ng lahat. Itong buhay natin dito, saan tayo mapupunta kapag tayo namatay na? It is in His bosom, sa kanyang piling. Kaya i-aim natin, hindi lamang magpakabanal, kundi ang makarating sa kanyang kaharian. Makarating sa kanyang kaharian ng ng tapat na lumalakad sa kanyang mga salita. At sa verse 16, sabi pa niya rito, verse 16, ito pang isang ginagawa niya, lamang panghawakan natin ang ating naabot na. Ano ba yung naabot na natin na dapat na paghawakan na natin ngayon? Hindi man siya niluluwalhati pa dahil buhay pa siya ng mga panahon na ito. Ano ang mga naabot na niya? Ano ang mga naabot na ng mga Philippians? Pinangahawakan niya kung ano man ang ibinigay na sa kanya ng Diyos. Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus na kanyang sinasampalatayan. Pinangahawakan po iyan, ang kaligtasan. Huwag po natin isipin na pwede lamang tayo mamuhay na pabitaw-bitaw po tayo sa ating pananampalataya. Can't do that. Sana po matutunan natin bilang mga Kristiyano, dapat nating panghawakan kung ano ang mga bagay na ibinigay na sa atin ng Diyos. Salvation, meron na tayo nun, panghawakan natin iyon. Itong mga pagbabagong ginawa niya sa ating buhay, panghawakan natin iyon. At huwag na tayong bumalik pa sa kung may nalampasan na tayo at napagtagumpay na tayong kasalanan, huwag na tayong bumaling pa ng tingin sa mga kasalanan iyon. Bagkus, yung mga natitira pang kasalanan na meron tayo, patuloy pa rin nating pagtagumpayan, patuloy nating patayin. Ganun tayo lumakad. Panghawakan natin ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. At iyon pang mga graces na meron siya sa atin. Kung ano man siya noon, si Pablo ay hindi na siya noong naging Kristiyano na siya. At sana ganun din tayo. Kung ano man ang pinagkakatiwalaan niya noon ay kanya nang tinalikuran para sa higit na dakilang pundasyon. At ang dakilang pundasyon na iyon ay si Kristo. Basura lamang ang mga iyon kumpara sa kayamanan na makilala si Jesus. At sana ituring na rin nating basura ang anumang bagay na maaaring binabalik-balikan pa rin natin upang pagkatiwalaan natin. Let us treat those as dung. Basura lamang ang mga mabubuting gawa niya kumpara sa nakapagliligtas na katuwirang nagmumula kay Jesus na sinasampalatayanan niya. Again, ligtas po tayo because of Christ. Sa Kanya na sinampalatayanan natin. We're not saved by any other means but Christ alone. Ito ang makita natin kay Pablo at iba pang mga apostol. Kaya, sino ang dapat nating tularan? Si Paul at ang iba pang mga apostol sa kung paano silang naglakad bilang mga Kristiyano. Sapagkat ang kanilang nais ay maging katulad ni Jesus. Kaya po sila lumakad sa tuwid na landas, kaya sila lumakad sa salita ng Diyos because the Word of God itself makes us like Christ kung sinusunod natin ito. Para sa ikalawang punto natin, bilisan ko na. Kasi next week wala na si Yusef, hindi na niya kung puputulin natin, hindi na niya matatapos. So, verses 18 to 19, kukunin natin ang second point. At ang second point natin, ang dapat iwasan ng mga mananampalataya. Ang dapat iwasan ng mga mananampalataya. Kung kanina dapat tularan, ngayon naman dapat iwasan. Verse 18 to 19, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ay ang kanilang Diyos.
at ang kanilang kahihiyan ay ang kanilang kapurihan na nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. So kung sina Pablo ang dapat nilang tularan, meron din naman silang dapat iwasan. Sila ay ang mga tinutukoy niya sa verse 2. So ang reference itong verses 18 to 19 ay yung mga taong tinukoy niya sa verse 2. Yung mga aso, gumagawa ng mga masasama, at yung hindi pagtutuli. Isa lamang po ang mga taong iyon. Okay? Ganun po sila kinarakterize ni Paul. So iyon ang pinapaiwasan ni Paul sa mga taga-Filipos. Sila ay hindi magandang ehemplo sa pagtahak nila ng landas at lakad Kristiyano dahil sa mali nilang katuruan at kasanayan. Okay? Kaya pinapaiwasan po sila ni Paul dahil mali po ang kanilang pagtahak ng landas, mali ang lakad nila, nilalakaran nila, at mali ang katuruan at kasanayan nila. Ang pagsamo ni Pablo sa mga taga-Filipos upang umiwas sa mga taong tinutukoy niya, sabi niya rito ay may pagluha. May pagluha. Ganun po siya kaseryoso sa kanyang panawagang ito dahil there is a danger. Nandun na. Meron ng mga nangangaral sa kanila. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo, baka may madala pa sa inyo. May pagluha pong sinasabi sa inyo. Iwasan niyo ang mga taong iyan. Ganun ang nais niya para sa kanila. They are liars. They are dogs. May pagluha siyang nagpapayo sa kanila. In fact, this is a call for them to not really believe on those people. Hindi nila dapat paniwalaan. Bakit? Sabi niya rito, sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Hindi biro ang mapapaniwala ng isang maling katuruan. So many people, makita natin, mapapansin natin sa mga event, so many churches right now. Diba? Nasimulan sila sa isang katuruan na mali, hirap na silang umalis at talagang napapaniwala na sila sa mga katuruang iyon. Diba? Ganun. Sapagkat napakahirap. At kitang-kita natin iyan ngayong mga panahon ito. Isang maling pangunahing katuruan lamang kahit na isang maling katuruan lamang ang paniwalaan ng isang tao, ay maghahatid na sa taong iyon sa pagguho ng kanyang pananampalataya at pagkakamali sa marami pang aspeto ng pananampalataya niya. Ganun ka dangerous ang maling katuruan. Kaya maging maingat po tayo sa mga pinapakinggan natin. Okay? Katulad dito sa Filipos 3, sa Philippians mismo, ang mensahe ng mga asong ito, ng mga masasama at hindi pagtutuling ito, ay hindi makapagliligtas. Anong inuutos nila? Patuli kayo. At ito ang kung bakit masasabi kong nagpapabigat sila sa dalahin ng mga makasalanang naghahangad ng kaligtasan. Ang dahilan, titignan natin sa, basahin natin, Galatia 5:1-4. Para makita natin kung anong ginagawa talaga nitong mga taong ito. Galatia 5:1-4. Ang sabi po rito, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Makinig kayo, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, gaya ng sinasabi nitong mga Judaizers, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. At ito po ang gusto kong sabihin. Ang ginagawa po nitong mga Judaizers na nasasabi sa kanilang patuli pa sila, sabi rito ni Paul,
sa verse 3 ng Galatians 5. Ang sino mang taong nagpatuli ay may pananagutang hindi lamang tumupad sa utos ng pagtutuli, kundi sa buong kautusan. Diba? O hindi lang pagtutuli ang dapat na nilang sundin. Kung patutuli kayo, then obey all the laws. Will you be saved by that? Hindi. Kabigatan po iyon. So, ganun ang hinihingi. Ang hinihingi na katuroan ng mga Judaizers na ito, I don't know if they are aware na ganito ang ginagawa nila, but according to Paul, that's what they're doing. Na sa pagpapasailalim nila sa pagtutuli, kailangan na rin nilang magpasailalim sa pagsunod sa buong kautusan. I don't know if these Judaizers are aware of that, pero iyon ang sinasabi ni Pablo, na kailangan nilang sumunod na. Will there be peace in their obedience? Wala. Mahihirapan sila. Okay? Akala ba nila ipagpapatuli ang hangganan ng kanilang pagsunod sa kautosang iyon? Hindi. Hindi po yun ang hangganan. Ang makatapos nilang magpatuli is they can just do whatever they want to do. And then, hindi na sila susunod sa iba pang mga kautosan. According to Paul, nagpatuli ka, sumunod ka na sa iba na mga utos. Sila ay nagkakamali dahil sa pagsunod nila rito ay kakailanganin na rin nilang sundin ang buong kautusan. At napakahirap nun. Kaya nga pumarito si Jesus para iligtas tayo mula sa ating mga sariling pag-asa ng kaligtasan. Kahit hindi po kailanman mapagsasama ang pananampalataya at gawa at ito'y magresulta sa kaligtasan. Hindi po iyon mapagsasama. Pananampalataya lamang ang dinisenyo ng Diyos na maging tugon ng isang makasalanan para magkaroon ng kaligtasan. Sa verse 19, ang sabi pa doon sa Filipos 3:19, ang katuruan nitong mga mangangaral na ito, imbis na maghatid ng kaligtasan, ay maghahatid sa kanila ng kapahamakan. At hindi lamang sa kanila, kundi maging sa mga naniniwala sa kanila. Kaya't lumuluhang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Filipos na lumayo sila sa mga katulad nila. Sa katunayan, maituturing silang makaaway ng krus ni Kristo. Iyon ang sinasabi rito ni Paul. Itong mga mangangaral na ito, they are enemies of the cross of Christ. Why? Because of their lies. Because of what they're teaching. And it's not the gospel at all. There's only one message of the gospel, that Jesus Christ died and rose again from the grave. And if we believe in Him, we must be saved. He must save us. Yun lamang mensahe. At wala nang iba. Their message is different. Have faith and be circumcised. Sa modernong panahon, have faith and do good works. Have faith and put your offerings in the basket. Wala pong ganun. It's just faith. Ang nakapagpapahirap nagpangsampalataya sa isang tao ay ang pride ng tao. Yan na nga, free offer na ng gospel. Free offer na ng kaligtasan. Ang tao, inaayawan pa. Because of pride. Because they think they can really save themselves when in fact they can't. At nakakawala ng pasensya ang ganung mga tao. Pero, kailangan natin magkaroon ng pasensya sa kanila. Hindi panig sa mensahe ng krus ang mga mangangaral na ito. Ang kanila ring katuruan ay nagpapakita ng mas malalim pang katotohanan sa kanila. Sila ay nakatuon pa rin sa mga bagay na makalupa. At ang habol nila ay luwalhati sa laman. Gaya ng sinasabi rito ni Pablo sa verse 19, at ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Yun pa rin ang pinagtutuunan nila ng kanilang kaisipan. Since they are still trusting in their flesh, then ang habol pa rin nila ay ang mga gawa ng laman. Ang habol pa rin nila ay ang makagawa ng mga kabutihan according to their flesh.
At lastly, para sa ating third point, kukunin natin sa verses 20 to 21, ang sabi rito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So ito po ang last point natin, ang ating pagkamamamayan ayon sa ating pananampalataya. Ang pagkamamamayan nitong mga Judaizers is not in heaven. Their citizenship is in hell. But the citizenship of those people who trust in Christ is heaven. But let's expound. Sa atin dito sa Katanduanes, may palatandaan tayo sa pagtukoy kung taga saan ang isang tao, at ang pinakamabisa na dyan ay ang dialekto at punto ng pananalita na ginagamit ng nakakausap natin. Diba? Papakinggan ko kayo, sa pagsasita nyo, magkukuha ko na taga-Vera kayo. Kami din naman, makakuha nyo taga-North kami. Bukod dito ay marami pang iba na tumutukoy sa pagkamamamayan ng isang tao. At ganito rin sa Christian religion. May palatandaan din ang ating pagkamamamayan. At nasisimulan ito sa lingwahe ng ating paniniwala. What do we believe? What do we believe? Yun ang tanong sa atin. Kung ang pinaniniwalaan ba natin ay ang Ebanghelyo and the rest of all the other doctrines na mahalaga, primary and secondary doctrines na natatagpuan natin sa Biblia, is that our belief? And we can say na ang lengguwahe ng ating paniniwala ay talagang nakakonekta sa ating patutunguhan balang araw. Ang mga kaaway ng krus ay nagpapahayag ng kabulaanan at may sinasabi rin ito tungkol sa kanilang mga sarili. Ang kanilang pagkamamamayan ay sa mundo at patungo sa kapahamakan. Dahil ang kanilang tinuturo, ang kanilang paniniwala ay mga maling katuruan. They are enemies of the cross of Christ. They are enemies of God. Ibig sabihin nito, ang pagkamamamayan nila ay dito sa mundong ito. Since ang sabi nga rin dito ni Paul sa verse 19, nakatuon ang isip nila sa mga bagay na makalupa. Iyon pa rin ang care nila. Iyon pa rin ang pakialam nila. At hindi sila nakatuon sa kung anong mga bagay ang nasa langit. But for us Christians, nandito pa lang tayo, our mind must be already heavenly. Our mind must already be focused on what is for us in heaven. Kung ano magiging beneficial sa kingdom ng Diyos. Kahit nandito pa lang tayo sa lupa. Iyon ang dapat na may pakialam tayo. Yan, hindi tayo inaalis sa ating mga ibang mga gawain sa mundong ito. Hindi ganun ang Biblia. In fact, sa mga gawain natin, sa trabaho at pag-aaral natin, we must do it for the glory of God. Hindi po tayo, hindi sinasabing, dyan ka lang sa church, dyan ka na tumira, huwag ka lang magtrabaho kung ano pa man. Hindi po tayo ganun. Ang tinuturo sa atin that in all of our life must be for the glory of God. But there are also things na talagang when we do is in fact for the glory of God and for the benefit of the kingdom of Christ. And it's not really studying, it's not really our work. It's the church's mandate to proclaim the gospel. Hindi po iyan magagawa. Hindi natin iyan magagawa lagi sa trabaho natin, yet makakapag-share tayo. Sa mga kaklase natin, yet makakapag-share tayo. But the church's mandate, hindi pa man tayo church, pero simulan na natin ngayon na ipangaral natin ang Ebanghelyo. And it must be first and foremost in our families. Kaya,
Huwag tayong maging mga katulad ng mga tao sa mundong ito na parang taga rito pa rin. Kaya nga sinasabing pilgrim's progress. A pilgrim is someone who is walking a path sa isang lugar na hindi naman talaga siya taga doon. Hindi po tayo taga mundo. Kung tayo mga na kay Kristo, tagalangit tayo, nandito lamang tayo for the mission. At magpakita ng bunga natin at maipangaral ng Ebanghelyo. And one day we will come home. Tayo talagang mga uuwi sa langit kung tayo ay na kay Kristo. Habang ang mga mananampalataya naman ay may siguradong puwang sa kaharian ng Diyos. At paano tayo magkakaroon ng siguradong puwang? Walang ibang sagot kundi ang sumampalataya. Really? As simple as that. That simple answer. And if we do it, magkakaroon tayo ng puwang sa langit. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo. Ang pagkamamamayan nila ay nakabatay sa kanilang paniniwala. Okay? So, ang pagkamamamayan ng mga Judaizers at ibang mga nagpapahayag ng false message is sa mundo and even sa hell. Okay? If they won't repent of their sins, they will be in hell. But our belief, our faith, proves to be that we are going to heaven. At yun ang pagkamamamayan natin. At ang pagkamamamayan o citizenship literally means here na commonwealth. Na ang ibig sabihin ay community, shared responsibility, and the collective well-being of God's people, according to Bible Hub. Okay, so ganun po ang ibig sabihin ng pagkamamamayan o citizenship. It's a commonwealth. Meaning a community. Community po tayo. Shared responsibility. Nagkakaisa po tayo sa mga bagay, not just pertaining to our faith, kundi dapat rin po magkaisa tayo sa iba pang mga bagay. Okay? That only means na ang ating pagkakaisa extends hindi lamang sa mundong ito, kundi patungo sa kaharian ng ating Diyos. Hindi lamang po tayo nagkakaisa rito. Nagkakaisa tayo rito to showcase what will be like in heaven, kung anong magiging itsura natin sa kaharian ng Diyos balang araw. Kakaunti man tayo dito ngayon, but we will be in heaven one day with all of those people who have ever put their faith in Christ. And let's hope for our families and friends to also put their faith in Christ. Pero ngayon pa lamang, we are already a commonwealth. Our citizenship is in heaven. Ngayon pa lamang, iyon na dapat ang nakikita sa atin. Si Pablo rito ay muling binibigyang pag-asa ang kanyang mga kapatid. Hindi lamang sila pinalalakas sa pamamagitan ng makasalukuyang kagandahang loob ng Diyos sa kanila, kundi nais niyang bigyan pa sila ng karagdagang motibasyon para magpatuloy sa hamon ng buhay Kristiyano. At paano niya sila minomotivate o ini-encourage lalo? Yun nga, sa pagpapahayag ng kung ano ang magiging future nila in glory. Verses 20 and 21, natin yun makikita. Na tayo luluwalhatiin, kagaya ng pagkaluwalhati sa katawan ni Jesus nang siya ay na buhay na muli. And He ascended to heaven. Magiging ganoon po tayo. At hindi po nagbibiro ang Diyos sa pangako niyang iyon. Ang ibinibigay niya sa kanila rito ay ang pag-asang kinabukasan ng kaluwalhatian nila dahil kay Jesus na kanilang tagapagligtas. Yun po ang isa pang salita ng pag-i-encourage ni Paul sa kanila. Ang pag-iintay sa tagapagligtas sa tinutukoy dito ni Pablo, sabi sa verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy niya ni Pablo rito ay ang muling pagparito ni Jesus.
ang muling pagparito ni Jesus, sapagkat saka lamang ibibigay sa mga mananampalataya ang isang immortal na katawan. Walang kamatayan at walang kabulukan sa oras na siya ay bumalik. Sa araw pong siya ay babalik, He will raise also those who have ever believed in Him into not just a newness of life na nangyari na sa atin ngayon na na-born again tayo, kundi sa isang bagong katawan na niluwalhati na sabi sa Revelation, sabi sa Biblia, hindi na nagkakasala pa, hindi na mamamatay pa, at wala nang kapighatian sa katawang iyon dahil ang tanging gagawin na lamang natin day in, day out ay ang magpuri sa Diyos. Sa Kanyang kaharian, hindi na po dito sa lugar na ito na kinatatayuan natin o sa uuwian nating bahay, ang magiging bahay na po natin balang araw ay langit. At ngayon dapat maging katulad tayo nitong mga Philippians na iyon ang tinitignan. Doon nakatuon. Hindi naman ibig sabihin na itutuon natin ang kaisipan natin doon ay wala na tayong ibang magagawa pa. Whenever we do something, let's always look at that future glory we're going to have with Christ. And it's with Christ. It's with Christ. It's not just with the saints. It's with Christ. Sabi nga ng isang theologian, heaven would not be heaven if Christ isn't there. It will not be heaven. But heaven is heaven because Christ is there. Kaya yun ang hangarin natin. Yun, maglalakad tayo, maghihiwa-hiwalay na naman tayong mamaya. How will we live our life after this gathering? How will we live our life after this gathering? Magpakatapat tayo sa Panginoon. Dahil yun ang pagtawag niya sa atin. Itong katawan natin ngayon ay may kamatayan. Si Pablo ay namatay. Si Pedro at si Juan, lahat ng mga naunang Kristiyano sa atin ay namatay. Ngunit dahil kay Jesus na kanilang sinasampalatayanan, ay bibigyan sila ng katawan katulad ng sa Kanya. Sabi rito ni Paul, na verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan. Ganun niya ituring ang katawan natin ngayon. Isang hamak na katawan. Upang maging katulad ng katawan ng Kanyang kaluwalhatian. Ng Kanyang kaluwalhatian. Ganun po sa katawan niya ang magkakaroon din tayo ba ng araw. When He raised us up in glory. At totoo po iyon. Do not doubt that promise. Siguro maiisip natin, that's so impossible. Kaya nga faith. Si John MacArthur, his faith became sight 2 weeks ago. Nang siya ay pumaroon na sa piling ng Diyos natin. His faith became sight. Ngayon, our faith, hindi pa natin nakikita. Ang kahinat na natin, naiintindihan ko kung maisip natin na it is an impossible phenomenon na bubuhayin tayong muli. But it's what the Word of God says. And the Word of God is trustworthy. Kaya po pagkatiwalaan natin ang mga pangakong ito ng Diyos. No, pagkatiwalaan natin ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Okay? So, lahat ng mga naunang Kristiyano sa atin ay namatay, ngunit dahil kay Kristo na kanilang sinampalatayanan ay bibigyan sila ng katawan na katulad ng sa Kanya, isang katawang niluwalhati at gayon din naman tayo. And last subpoint, ang pagluluwalhating ito sa atin ay matutupad at walang makakapigil dito. Sa oras na ang lahat ng mga bagay, sabi rito sa verse 21, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay.
Pagluluwalhating ito sa atin ay matutupad at walang makakapigil dito. Sa oras na ang lahat ng mga bagay ay maipailalim na sa paghahari ni Jesus na sinasabi dito ni Paul, meaning wala nang ibang paghahari sa ibang dako kundi siya at ang kanya na lamang. Maraming mga paghahari dito. There are so many kingdoms in here. Government, yung mga yan. But there will be one kingdom. At iyon na yan kay Kristo. At anong sabi ni Pedro tungkol sa atin, we will become a royal priesthood. At tayo na ang maninirahan doon sa kaharian na iyon. Kaya, i-look forward po natin iyon. I-look forward natin iyon habang moving forward din tayo sa pananampalataya natin. Let us not be contented with a little bit of change sa ating buhay. Let us ask God for more. Na lahat ng ating mga kasalanan ay mawakasan na sa katawang meron tayo ngayon. Okay? At sa pagkakataon na ang lahat ng mga bagay maipapailalim na sa kanyang sarili, mangyayari rin ang pinakahihintay na pagbabalik niya at pagbubuhay na muli sa mga alagad niya. Sa isang katawang walang kamatayan. So lahat pong iyon mangyayari. So if this happens na pagpapailalim sa kanyang sarili ng lahat ng bagay, at mangyayari yun when He returns, ibig sabihin, iyong resurrection natin ay mangyayari din. Magkakakonekta lahat ng iyon. Dahil siguradong mangyari ang mga ito, sigurado rin ang muli nating pagkabuhay at paninirahan natin ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Ito ay dapat na magpalakas sa bawat mananampalataya. At sana sa araw na ito ay napalakas tayo ng mga salitang ito. At huwag tayong mamuhay ng parang katulad ng pamumuhay natin noon. Let's live a life that's really glorifying para sa Diyos. Para sa aplikasyon, unang-una, sa panahon ng panghihina natin dahil sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating pananampalataya, higit tayong magtiwala sa Diyos at magpalakas sa mga salita niyang nagbibigay ng pag-asa. Kanino po ba tayo lalapit kundi sa Diyos? At kung lalapit man tayo sa mga kapatid natin, ang sasabihin pa rin ng mga kapatid natin ay dapat ang salita ng Diyos. Yun pa rin ang makapagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin. O lumapit tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Pangalawa, tularan natin sina Pablo sa kung paano silang magpalakas sa pananampalataya. Tularan natin sila. Kung anong mga ginawa nila habang sila ay nasa kanilang faith na noon, maging ganun din tayo. Tingnan natin. At paano ba natin malalaman kung paano natin sila matutularan? Nasa salita ng Diyos ang kanilang mga ginawa. Nasa salita ng Diyos ang karakter ni Kristo na dapat nating konformahan ng ating mga pamumuhay. We cannot find it somewhere else but in the book of life alone, sa Biblia. That's why it is encouraged na tayo dapat laging mag-aral ng salita ng Diyos. Umabante tayo at huwag magpadaig sa kaaway at sa ginagawa niyang kasangkapan upang mapabagsak tayo. Yun nga, umiwas din tayo sa mga katuruan. Kung kailangan nyo ng guidance para malaman ninyo kung tama ba itong katuruan, napakinggan ninyo, you can ask me and you can ask other brothers in the Lord. At sa pinakahuli, hindi ka mamamayan ng langit kung wala ka kay Kristo. Anong dapat mong gawin? Repent and believe in Jesus. Hindi ka mamamayan ng langit kung wala ka kay Kristo. Repent and believe the gospel.
talikuran mo ang iyong mga pagkakasala at sumampalataya ka kay Jesus. Dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng citizenship ng pagiging tagalangit. Okay? Nalangin po tayo. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, buti po ninyo sa amin na aming napakinggan ang mga salita ninyo sa araw na ito. Hangad namin, Panginoon, na kami nga talaga ay maging katulad sa inyo. Bago kami maging katulad ninyo sa kaluwalhatian, gawin nyo na po muna kaming katulad ninyo sa katuwiran. Ngayon sa buhay namin ito. Masunod namin ang inyong kalooban, Panginoon. Umabante kami na dala-dala ang aming pananampalataya sa inyo. Huwag kaming maligaw ni numan, kundi lagi kaming maging guided ng inyong salita. Kayo lamang ang pag-asa namin at walang iba. Maraming salamat aming Diyos. Ito po ang aming dalangin namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kahuli-huli yan, awitin po natin ang doxology. Tumayo po tayo. Nasa 16, Roman numeral 16. Pakinggan. Before na page 1. Roman numeral 16. And doxology. Before na page 1. Praise God from whom all blessings. Sige po, kung nahanap nyo na or kung hindi nyo pa nahanap, i-share na lang muna kayo. Iawitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Diyan po nagtatapos ang ating pananambahan. Salamat sa Panginoon. Say hello. Praise God for this Thursday. For today's video. Yeah, video man ini. Tama. Thursday. Okay.